Alam niyo po ngayon, nasa panahon na tayo ng AI-driven world. Ibig sabihin, yung AI na yung nagdadrive sa lahat ng mga aspeto ng ating buhay. Pag may mga conversation, yun yung binabanggit. Kapag mga softwares na gamit natin, di ba sa phone, parang may AI na, yung mga pagpalit niya ng profile picture. Di ba? Yung mga ganon. Saan ba? Sa mga Gmail, di ba? Yung mga Google Docs, yung mga Sheets, lahat ng mga yan. May mga AI na yan. Sino yung mga pinapadala dito ng mga company nila kapag may mga discussion o kaya may mga tawag nun, siya yung ihaharap. Di ba? Minsan, or madalas, ang topic sa mga ganong conferences, puro AI na din. Diba? So, saan pa? Marami ng bagay. Kumbaga sa lahat may AI. Hindi lang siya dumating sa atin, kundi simula nung dumating siya, talagang parang in-overtake niya ang mundo. Ganon ka-powerful at useful yung ating AI. So ano nga ba yung AI sa mga hindi nakakaalam? AI is the capability of a computer system to simulate human intelligence to perform tasks such as learning, reasoning, problem-solving, perception, and decision-making. Siguro sabi ng iba, ano ba itong young adult na to? Parang conference ng technology. Pero hindi. Mayroon tayong magandang makukuha dito. So sabi nga dito sa AI, isa siyang intelligence na sinisimulate yung talino ng tao na kaya niya mag-perform ng mga task na parang ginagawa ng mga tao. So talaga namang very useful yung AI. Pero meron siyang the good, the bad, and ugly. Tingnan natin yon. Ano ba yung i-compare natin dito sa chart? Ano ba yung maganda, pangit? Tsaka sige, check po natin. Ano yung good? Siyempre, the good AI improves our daily lives. It helps us to perform simple to complex tasks with precision and speed. Okay, yung mga mahihirap na task, hindi na mahirap kasi sasabihin mo lang kay AI. Tama? Yung mga simple na email na kaya nyo namang gawin. Pero dahil tinatamad kayo mag-compose, AI na lang. Diba? Lahat. Marunong naman kayo magluto. Pero just to be sure, AI na din. Diba? So maganda naman siya. Tsaka may mga mahihirap na task na sobrang tagal gawin. Even sa creative industry, yung mga kunyari, naka-video ako. Pero ang gusto ng client, butas yung background ko. Pero walang green screen. Matagal gawin yon. Pero sa AI, isang click mo lang, tapos na siya. Pero meron ding, sa dami ng magaganda na pwedeng gawin ni AI, ano yung bad? It can make, sige po, it can make us lazy. Totoo naman, di ba? Heavy usage can lead to over-dependent. Sino dito yung over-dependent na sa AI? Lahat na lang, Gemini. Lahat na lang, ChatGPT. Relying on it too much removes authentic human touch. Kaya pag nabasa ng mga boss nyo yung email, ba't parang pare-parehas ng tono? Pare-parehas ng wordings. Diba? Parang yung feel ng pagkakabasa, parang kaya niya ba i-compose? Hindi niya alam yung word na to. Hindi niya alam yung word na to. Unravel. Yung mga ganon. Diba? Yung mga mahirap na word. Pero bakit yun yung laman? Minsan na-judge story tayo. Diba? Kunyari, sabihin kay Randy, alam ko pag sa harapang salita, hindi naman siya magaling sa English, but sa email, sobrang bulaklak ng mga words. Diba? Yung pala, Tsaka ito pa isang hindi rin maganda. Ang AI, guys, nagkakamali din yan. Huwag tayo masyadong, mag-rely dyan. At ito yung ugly. Sige, pakita natin. As useful as AI is for good things, it is equally useful for a lot of bad things. Deep fakes, fake news, fake videos, stories, and other fabricated content. Diba, nauuso ngayon yung mga CCTV footage, ewan ko kung familiar kayo, na parang may isang sikat yung may crocodile na sinakyan ng bata. Diba, kung titignan mo siya sa una, sino yung naniwala dito? Diba? Medyo, actually, kapanipaniwala siya sa mabilisang tingin.
Pero pag inaral mo siya, paano imposible naman? 'Di ba? Tsaka pangalawa, parang may mga artifacts yung mga limbs nung mga tao. So nakita nyo, ganon ka-powerful yung AI. Lalo na pag nakita ng mga senior citizen. yung mga videos na yun. Maniniwala sila. Sasabihin sa apo nila, "Apo, tingnan mo to, may crocodile." Di ba? Ganon. So nakakatakot kasi imagine mo, kaya na nila almost perfect na yung paggawa nila. 'Di ba? Even yung si President Trump ng US, ginagawa nila ng peking mga statement na hindi naman totoo. Boss, sabi niya, magpapasabog siya, magpapalipad siya ng nuclear, ganyan. Itatype lang 'yun ng tao, tapos lalabas na. So yun yung hindi maganda. Maganda siya sa lahat, sa mga bagay, pero mas, kumbaga, nakikita natin ngayon, mas useful siya sa mga bad things. Di ba minsan sikat pa nga sa Facebook, may storying mahaba, yung parang telenovela sa newsfeed. Tapos parang ang ganda-ganda ng story, nakakaiyak, maluluha ka sa mga nangyari. May nangyari na sa akin, pagbasa ko sa dulo, this content is generated by AI. Nakakainis kasi hindi naman pala totoo. Kasi parang sobrang perfect nung, kunyari, parang love story, na parang nagkahiwalay, ganito, ganyan, yung pala, ginawa lang ng AI. So the rise of AI affects our faith, our authenticity, and the truth we hold on to. Totoo naman. Minsan, pwede maka-apekto to sa faith natin. Tsaka yung sa pagiging totoo natin. Kasi, alam niyo po, yung AI, dependent siya sa data. Diba? Kumbaga, dun siya gumagana sa dami na data na finifeed. So, kaya nga may tinatawag na GIGO. Alam niyo yung GIGO? Garbage in, garbage out. So, ibig sabihin, ang AI, pag pinakain mo ng maraming garbage data, makakapaglabas din siya ng garbage output. So, ang hirap pa sa AI, confident siyang mag-produce ng answer na, kumbaga, di ba, pag tayong tao, pag hindi tayo sure, maririnig mo sa boses na pag tinanong, di ba, kunyari, ilan yung ganyan? Di ko sure kung ano, di ba? May 50-50. Pero sa AI, pag finid mo ng wrong information yan, confident siyang sasagot. Galing dun sa bad information na nakuha niya. Tayo namang mga tao, sobrang confident natin, kuha lang tayo ng kuha. Hindi natin binabacktrack, hindi natin inaaral yung mga source. Minsan pa nga, di ba may sumikat sa Facebook na nag-pray siya, tapos dun sa dulo ng prayer niya, "You can add more." Parang ganon. Kasama sa prayer. Diba? So ano ba? Prayer na lang to, tapos in-AI mo. Sige, in-AI mo na. Let's say, grammar check na lang, ganyan. Pero kinapi mo pati yung dulo, yung "you can add more," diba? Buti wala pang powered by Gemini, ganon, 2.5. Diba? So, nakita natin, ang bilis ng pacing ng AI. Kung babalikan, siguro para sa timeline, reference natin sa timeline, since last year, nung nag-Young Pro tayo, hindi pa natin naririnig yung AI. Diba? Parang wala lang yun. Wala lang sa atin. Pero imagine nyo, 1 year ago, lahat tayo halos dependent na sa AI. Ganon kabilis. Ganon ka sobrang bilis na ng process niya. So ngayon, yung mundo natin full of AI. So ngayon, the question is, in this world full of AI, sino ba tayo? Who am I? So ito yung pag-uusapan natin. Sa mundong punong-puno ng AI, sino ba talaga tayo? Okay? So number 1, yung AI, di ba? Artificial intelligence yan. Pero tayo, artificial ba tayo? Hindi. Tayo ay mga UI, unique intelligence. Because we are created in the image of God. So tingnan mo yung katabi mo. Isang ngiti sa katabi mo. Hindi yan mukhang AI. Hindi yan parang, hindi 10 yung daliri niyan sa isang kamay. Di ba? Tsaka unique. Meron ba dito magkakamukha? Kahit kambal, may difference pa din. Di ba? Unique creation tayo. We are created in God's image. Hindi tayo kinreate lang ng codes or ng kung ano man data.
Di ba sabi nga sa Genesis 1:27, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Ang sabi pa nga sa Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Imagine nyo yung mga katabi nyo. Tayo mismo. Hindi tayo parang fabricated answer lang. Pinaghihirapan tayong gawin ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo ginawa ng Lord, kundi we are created in His image. Diba? So nakakatawa. Minsan ba naisip nyo, uy, ang ganda ng AI, kaso parang sobrang effortless niya. Yung parang sobrang dali. Dati ang hirap nito, parang minsan nalulungkot ako, yung mga ganitong bagay na pinaghihirapan ko pang gawin, parang wala na lang kwenta sa AI. Parang pag-enter mo, dati, andyan na agad. Dati, parang 2 days bago mo makompleto yung research. Tapos sa kanya, isang enter mo lang, ayun na. Tapos nababasahin mo na lang. So, kumbaga, iba pa rin yung pinaghirapan. 'Di ba? Kahit naman sa nanliligaw, iba pa rin yung nangligaw, hindi yung auto-engage. 'Di ba? Okay, auto-kasal na. 'Di ba? Iba pa rin yung pinaghirapan. Sino dito yung pinaghirapan niya yung partner niya? Ayun. Ayun. 'Di ba? So, wait lang, hindi pala February ngayon. October na pala. So, you are a unique intelligence. Sabi mo sa katabi mo, you are a unique intelligence. Kasi walang kaparehas yan. A unique creation, not a derivative algorithm. Yung AI, kaya niya mag-simulate ng life. Pero tayo, totoo tayong merong life. May spirit tayo, may emotion tayo, may free will tayo. Ito nga, free will na pumunta kayo dito. Siyempre, you are wonderfully created by God. Kaya nga po, sana sa mga natin, profile pictures natin. Huwag tayong mahiya sa mukha natin. Huwag tayong mahiyang ipakita yung totoong tayo. Kasi yun yung pagkaka-create ng Lord. 'Di ba? Kung magpapa-AI ka, sana man lang mga 10% lang yung in-edit. Ba, tinanggal lang yung tigyawat. Hindi yung pagtingin ng AI, siya ba to? Ba't parang hindi? Tapos nagkita kayo, tara, meeting tayo, Starbucks tayo. Di ba? First time natin magkita. Tapos nag-aantay ka ng 1 hour kasi hinahanap mo yung kasama mo, nandun na pala siya. Pang hindi siya. Di ba? Kaya wag tayong mag-rely sa AI para sa look natin. Kasi yung bawat isa sa atin, maganda at pogi na yan. Di ba? Hindi na kailangan ng AI. Sabihin sa katabi mo, hindi na kailangan ng AI niyan. Amen ba yan? Ayan. Sabi ng mga nagpalit ng profile picture na ba yan? Tira kami ngayon. Hindi naman po. Ayan. You don't need to use AI to do everything. Kasi God made you capable. 'Di ba? Paano na lang yung sinabi sa Philippians 4:13? I can do all things. 'Di ba? Ngayon kasi hindi. AI can do all things through the algorithm. 'Di ba? Wala na yung magre-rely ka sa Lord. 'Di ba dati minsan pag may mga reports tayo sa school, meron tayong mga haharapin na ang tawag doon, mga panel, nagre-rely tayo sa Lord, Lord, please help me. Hindi ko kayang tanggapin lahat ng information. Pero ngayon, hindi na ganoon. Bago mag-pray, AI muna. 'Di ba? AI, Gemini, help me to ito yung mga series of ng panelist. Sasend mo sa kanya yung PDF na 100 page. O pa-review mo sa akin. 'Di ba? So kaya wag tayo masyado mag-rely. Kasi ginawa tayong capable ng Lord. Amen ba 'yon? Parang buto natin. 'Di ba kapag hindi tayo kumilos or humiga tayo ng sobrang tagal, yung mga buto natin lumalambot. Yung tuhod natin lumalabot, di tayo makatayo kasi hindi natin ginagamit. Ganoon din sa isipan natin. Gusto ba natin na yung mga isipan natin mabulok? Di ba nagtatanong yung isip natin, uy, nandito ako. Pwede mo ako gamitin, pwede ka mag-isip. Di ba po? And ito pinakamahalaga, AI will not define you. You are defined by God's image. Okay, pagbasihan natin lagi ang imahe ng Lord. Hindi yung kung ano yung available tools. Yun yung magiging confidence mo. Paano na pag nawalan ka ng data, di ba? Yung way mo magsalita sa AI lang.
Yung way mo mag-English, naka-AI pa. Di ba? So kaya kailangan, lagi nating isipin na hindi AI ang magde-define natin. Kasi may definition na tayo eh. Imahe tayo ng Panginoon. And syempre, another thing, stop seeking external validation. Don't simply go with the flow or follow what's trendy. Be who you really are. So meaning, huwag tayong bumase sa kung ano yung uso, ano yung maraming likes, ano yung dinadrive ng algorithm. Na ito yung uso, ito yung usong sapatos, ito yung usong hairstyle. 'Di ba? Yung long back. So lahat tayo magpa-long back. Ito yung uso. Hindi, kung sino ka talaga, doon ka. 'Di ba? Hindi yung porket maraming suggestion na, ito yung mga bagong phone. May bagong labas. Alam niyo, pag October, bagong iPhone na naman. Di ba? May 17 Pro Max. Di ba? Yan yung trendy. Sige, ipilit natin. Di ba? Sinabi mo sa bulsa mo, sa sahod mo, ipilit natin. Kaya yan. Di ba? Pero hindi naman yun ikaw. Hindi mo pa talaga kaya. Kumbaga, may kailangan ka pang gawin. May kailangan kang bayaran. Huwag mo ipilit. Kasi hindi naman ikaw yun. At hindi yun dapat na magdadrive ng pagkatao mo. Amen ba yun? Yes. Then syempre, number 2, ito, do not conform to the world's algorithm. So wag tayong sasabay o magpapahulma sa kung paano kumikilos ang ating mundo. Sabi nga sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and perfect will. So alam po natin na minsan, parang pag binabasa natin tong Romans, paano ba yung do not conform? Paano ba yan? Paano ba yan gawin? Pero ngayon sa world of AI, mas na-realize natin na yung pala yung sinasabing do not conform, na hindi porket yan yung finifeed sa'yo ng algorithm, ayan yung pinapasok sa'yo, sasabay ka din. Diba? Na, ito na yung bagong moral standard. Lahat tayo, ganun na ba? Diba? Ito na yung bagong napansin nyo, kahit sa Facebook, diba? Yung mga bugbugan, yung mga patayan, yung mga aksidente, parang nandun na siya, nakikita na siya. Di ba, so tas tayong mga tao, parang naiiba na yung appetite natin na dati, parang hindi natin kayang tumingin doon. Pero ngayon parang papakita mo pa sa asawa, tingnan mo, labo, nakaputol yung tao, di ba? Dati, di ba, parang takot na yun, papakita mo, tingnan mo to. Oh, di ba, nabanggaan ng truck. Di ba, parang ganun. Tapos next mo, hanggang sa para isang oras ka nang scroll up, puro bangga yung nakikita mo. 'Di ba? So ngayon, nag-iiba na yung way natin mag-isip. 'Di ba? Iba na yung kalam na natin na, ganun na lang ba yung buhay? Bangga-bangga na lang, patay-patay na lang, hindi ba mahalaga ang buhay? Sabi pa sa 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kaya nga napakahalaga na even though dito tayo nakatira, syempre, di ba, ang mga Christian wala man sariling Facebook, wala tayong sariling social media. Di ba? Pero kahit nandito tayo, hindi tayo magko-conform. Kasi yung world's algorithm, lagi yung nagtatry pumasok sa isipan natin. Napapansin nyo ba na kung ano yung, parang kilala kayo ng TikTok nyo, kilala kayo ng Facebook nyo, ano yung lumalabas lagi sa TikTok nyo? Sino yung gustong mag-share? Ano yung lumalabas? Pick and ball. Okay, sige. Pwede na. Okay, ano pa? Ano yung lumalabas sa mga feed nyo? Running. Yan. Okay. Running kasi, may hindi ka ba mag-run? So, nakita natin, kaya tayo, mas lalo na, pickleball. Kasi yun yung suggestion lagi di ba? Run. Di ba? Parang kumbaga, hindi ko man sinasabing masama. Pero yun yung way niya paano gumana. Di ba? Ganun yung algorithm. So tayo, instead na, wala masama pickleball, wala masama tumakbo, wala masama kung ano may nakikita nyo sa feed nyo. Pero pag yun na yung lagi mo nakikita,
Nakakalimutan mo na may iba ka pa palang gagawin, magbabasa ka pala ng Bible, magpe-pray ka pala, pero hindi na yun na nasa isip mo. Kasi yung feed mo, hindi naman ganon. 'Di ba? So kaya maging maingat tayo. Kung ano yung lumalabas dun sa mga phones natin, alam na. Okay? So, kasi ang bawat social media may mga algorithm yan. Sila yung nagko-control ng feed depending doon sa intention nila or kung ano yung feeling nilang gusto nyong makita. Ano yung feed mo? Ah, okay. Puro sakit. So, ayan, sagutan na. So, di ba napansin nyo? Alam naman natin, familiar naman tayo sa algorithm eh. Minsan nga, kakampi natin yan, di ba? Oh, gusto ko pa. Ano pa mga suggestion ni TikTok? I want more. Tapos yung pala, naggagabi na, no? Hindi ka na nakasaing, hindi ka na nakapag-dinner, di ba? Hindi ka na nakaligo, wala na. Di ba? So kaya, do not conform to the algorithm of this world because we are called to follow God's principle. Yung mga algorithm, yung mga prinsipyo ng Diyos ang dapat fina-follow natin. Okay po ba yun? Di ba napansin nyo kahit anong hilig nyo sa mga Christian music or Bible-related na content, hindi ginagawa ng TikTok or Facebook, tadta rin kayo. Kahit anong hilig nyo. No? Parang alam nila na pag Christian, kahit mahilig yan sa Christian, wag mo, kailangan ibabigay natin. Diba? Parang ganon. Random, pero may algorithm kung ano yung gusto mo. Pero pagdating sa mga ganon, parang pilim-pili. Diba? Napansin nyo rin yun? Hindi ko kasi sinesearch yung mga Bible na yun. Ayan, hindi ko alam. Diba? So, eto pa. Recognize the deep fakes of the enemy and refuse to accept them. Sa algorithm natin, na hinahaluan ng mga deep fakes, di ba may mga totoong CCTV footage? Tapos kakascroll mo, may isang peke, may dalawang peke, may tatlong hindi totoo. Minsan, parang di na natin alam, ano ba dito yung fake sa real? Di ba, nauso pa nga yung mga pets. Di ba, kunyari, may batang mahuhulog sa kondo, tapos sinagip siya ng pusa, kinuha siya. Oh? Nung hindi pa gumagaling yung pusa, totoo pa eh. Pero nung kinuha siya ng pusa, imposible. Imposible na. Unang-una, hindi capable ng muscle nilang mag-grab ng ganong kabigat. Diba? So kaya kailangan, ito yung point, maging maingat tayo na kapag nagpapasok sa atin ng kaaway ng mga hindi naman dapat nating makuha, maging maingat tayo na ma-recognize natin. Kasi baka minsan, iniisip natin na okay lang yan, wala namang masama dyan, di ba? Pero hindi mo alam, kinakain ka na pala. Unti-unti na palang tinataniman yan ng kaaway. So parang pera, di ba? Nakahawa ka ng 100,000. Hindi, ganito lang pala yan. Sorry. 100,000 na totoo. Di ba? Okay, makakampante ako. Di ba? Nabilang mo 100, 200, 300,000 na pera. Tapos, dahil nakampante ka na, nag-auto na yung muscle mo, tapos hinahaluan ng peke, di ba possible, pwede mo siyang ma-miss? Kasi nag-automatic na yung isip mo eh. Na parang, hindi, totoo naman to lahat eh. Di ba? So, napasukan. So, kaya kailangan maging maingat tayo na pag tinataniman or kung nagpapasok yung kaaway sa atin ng mga ganun, yung mga bad, mga deepfakes na ibig sabihin yung mga masamang bagay, ma-recognize agad natin sila. Di ba? And ito pa, the algorithm feeds through data. So be intentional kung ano yung mga data ipapasok natin sa ating mga puso't isipan. 'Di ba? Kung ano yung pinapasok mo, yun yung magiging ikaw. 'Di ba? Tama ba? Sino dito ito yung algorithm niya? 'Di ba? Most likely, yun kayo. 'Di ba? Parang hindi ka nag-agree Okay. So kaya, don't allow bad programs to enter your mind and heart. Pag alam niyong mga masasama, huwag niyong papapasukin sa inyong sarili. Okay po ba yun? Then, eto na. Dito na tayo.
halfway na. The real identity. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." So kanina pinag-usapan natin na yung mundo driven by AI. Pero wag nating kakalimutan na we are unique at meron tayong sariling identity. 'Di ba? Kinreate tayo ng Lord. Bago pa man din tayo ipanganak, meron na tayong calling. Naniniwala ba kayo doon? May purpose na kayo. Meron na kayong identity. 'Di ba? Pero ang problema, yung system ng mundo natin, ginagawa niya ang lahat para makalimutan mo kung sino ka ba talaga. So kaya nga po yung identity natin in Christ should not defined by your job, position, business or monthly income, social status, car or phone. Yung pagkatao mo, hindi yan nakabase sa kung ano yung work mo. Okay? Hindi yan nakabase sa kung ano yung position mo o sa business mo o sa laki ng kinikita mo. Sino dito yung... Wag na. Ha? Okay, sino dito yung kumikita ng 9 digits? Meron ba na? Okay. So, hindi magde-define sa social status mo kung saan yung sasakyan mo or phone mo. 'Di ba? Meron naka-iPhone na barong-barong na yung bahay. 'Di ba? So, ibig sabihin, your true identity is securely hidden in Christ. Hindi yan nakabase sa kung ano yung mga worldly things. Okay? Yung totoong identity mo na kay Lord at unhackable yan. Ibig sabihin, hindi dapat yang papasukan ng kung sino man or kung ng ano man. Amen ba yun? Hindi porke nag-work ka sa isang sector, di ba? Yung ka na. Hindi porke yan yung posisyon mo, di ba? Kunyari, manager ka, boss ka sa work mo. Pati sa bahay, nakalimutan mo, hindi ka pala manager sa bahay. No? Nay! Ano to, Nay? Pakiayos yung damit ko. Ikaw, Tay? Kunin mo yung naiwan ko sa sakyan. Di ba? So, hindi yun yung magde-define na, kunyari, monthly income mo malaki. Di ba? Hindi yun ang magde-define ng totoong sino ka. Ang totoong ikaw, di ba, na kay Lord ka. So, kahit kumita ka pa ng million, di ba, lahat tayo pangarap natin kumita ng million. Meron ba ditong hindi niya pangarap kumita ng million? Gusto niya 1,000 lang? Siyempre, million. Di ba? Pero kahit mangyari yun, o pag nangyari yun, pupunta pa rin ba kayo ng Young Pro Max? Totoo ba? Yes! Di ba? Time will tell lang, di ba? Pero dahil nataniman tayo ng salita ng Lord, maaalala natin kaya nagbibilang ka ng pera. Di ba? Nakaiga ka na sa pera. Hindi. Pera lang to. Hindi ito yung totoong ako. Sana ganun mag-isip eh. Para kasi, parang mahirap gawin eh. Pero yun talaga yung dapat. Di ba? Hindi yun ang magde-define sa atin. Di ba? Ngayon, kabaligtaran. Kahit hirap na hirap ka sa buhay. Di ba? Yung trabaho mo parang, ka lang. Alam mo yun, yun nandito. 50-50 ka lang sa work mo. Hirap na hirap ka. Hindi porket hirap na hirap ka sa buhay, yun din yung magde-define ng pagkatao mo. Kasi mayaman ka naman sa Lord eh. Di ba? So kaya kahit tayo, di ba? Kahit sabihin natin, atin ako ng young adult, yung mga tao doon, mapipera. Talaga ba? Yung mga tao doon, may mga trabaho. Di ba? Ang gaganda ng pagkaka-pronounce nila ng mga company nila. Di ba? I'm from BDO. Parang gano'n. Di ba? I'm from, I'm from Navy. Tapos ako, dito lang ako nag-work eh. Doon lang ako sa tito ko eh. Wala pa kami. Bakit ka mahihiya? Di ba yung ba magde-define ng pagka-young adult mo, nasa tito mo lang ikaw nag-work? Di ba? O di pag nagtanong dito, anong name mo? Anong age mo? Saan ka nag-work? Di ba? Di sabi mo, dun sa titos. Di ba? Yun yung company ko, titos. Di ba? Wala namang masama. Wala namang mag-aano sa'yo dito, magmamaliit. Pag may nagmamaliit, sumbong yun sa amin. Career, studies, business, hustle, yung mga yan, hindi naman masama. Pero too much of them will cloud our real identity. Kaya napakahalaga na balance lang. 'Di ba? Too much work. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Maganda ka dati. Pero nasobrahan sa stress.
Di ba? Hindi na mapinta yung mukha, bakit ganyan ka na? Para ka lang buhay na zombie. Di ba? Parang ganon. Di ba? So kaya, hindi yan na magde-define ng identity natin. Lagi nating tandaan. You are called by God to do His mission, to be a salt and light. Ito yung maganda. Meron talaga tayong calling sa Lord. So kaya napakahalaga na kahit may mga ginagawa tayong mga bagay, may mga careers tayo, huwag natin kalimutan yung main purpose natin sa buhay. Yes, lahat tayo gusto natin yumaman, magkaroon ng established na maayos na pamilya, pero meron ding mission. Yun yung number 1 tinawag sa atin ng Lord, di ba? Kaya napakahalaga that we activate our purpose. Activate your purpose. Sabi mo sa katabi mo, activate your purpose. Sabi mo pa, live your identity. Use the unique gifts and talents God gave you to execute the good works He prepared. Live as God created you to be. Sabi mo, sabay-sabay nga sabihin, live as God created you to be. Amen. Hindi kayo kinrate ng Lord para magpaka-overtime. Overtime lang. Hindi kayo kinrate ng Lord para lang dun. Kayo'y binigyan ng napakaraming unique gifts kasi meron kayong magandang work na higher than sa atin. Yun yung kung paano tayo tinawag ng Lord. Amen po ba yun? Yes. Kaya naalala ko yung message ni Bishop nung last Thursday na sinabi niya, lahat tayo walang problema magkaroon ng career. Pero wag nating kakalimutan na meron tawag sa atin ng Panginoon. Amen? Wag nating kakalimutan yun. Yun ang ipaprioritize natin. At yun ang, number 4, the truth. So, bakit nakasama tong the truth? Kasi sa AI, napakarami ng mga kasinungalingan, mga peke. Pero, meron lang isang source of truth. John 14:6. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, walang makakarating sa langit dito dahil sa AI. Diba? Sa AI ka nakukuha ng mga, yung mga daily, Hindi. Kay Jesus lang. Diba? So, kaya nga napakahalaga na tingnan po natin to. AI is a good tool, but it can be used to spread lies. At ang hirap po dito, kapag yung AI nag-spread ng lies, parang nagiging totoo na siya. Accepted as truth na siya. Kasi ganun, sobrang confident niya mag-present ng information. Kaya maging maingat tayo. When lies become ordinary, they become perceived as the truth. Di ba? Pag lahat tayo, sabihin natin na ang kulay ng black ay puti. Kulay puti itong speaker. Diba? Pag yun yung pinaniwalaan nating lahat, at merong isa dito na umalma, hindi black yan. Sino yung magmumukhang sinungaling? Yung isa. Pero obvious naman. Tama siya. Diba? So, ganun. Pero sadly, ganun na nangyayari sa mundo natin. Kaya maging maingat po tayo. Don't let AI be the source of your truth. Okay, napakahalagang warning po sa atin to. Na oo, tool natin siya. Pero hindi dyan iikot ang buhay at ideology mo at pagkatao mo. Kasi hindi naman lahat ng nakikita niyan tama. Okay po? Wisdom comes only from God and His Word. Kaya kailangan natin ng Word of God. Know the one and only source of truth. Nagbabasa ba tayo ng Bible? Alam niyo ba yung Bible, higit pa sa AI yon? Sino dito yung nakaranas na may problema siya? Nagpe-pray siya sa Lord, Lord, sobrang down ako. Kailangan ko ng word. Tapos pag open mo ng Bible, para sa'yo talaga yung word na yon. Diba? So parang, magic? Hindi. Higit pa yun sa AI kasi pangungusap yun ng Lord. Diba? Hindi ka pag sa AI, I'm down, I'm sad. Tatype mo, diba? Magsasuggest pa siya ng kung ano-ano mong gagawin na wala namang kwenta, wala namang epekto sa'yo. Diba? So, gagastos ka.
Okay, tama rin. So kaya nga, know the one and only source of truth. And syempre, hindi lang tayo hihinto doon. Spread the truth and live the truth. Hindi lang tayo magbabasa nun. Tayo mismo, panggagalingan ng katotohanan. Amen ba yun? Hindi tayo yung panggagalingan ng mga kasinungalingan. Sa atin dapat manggaling yung totoo. Kasi sa last days, deception will rise. And AI will be the one of the tools. Alam niyo po ba na sa mga nakapagbasa ng Revelation, alam naman natin may mark of the beast, 'di ba? Yung 666. So sabi na lahat ng magkakaroon ng mark sa forehead or sa kamay, yun na yun. Alam niyo po ba that we are being preconditioned sa ganong happenings through AI? Nakita nyo sa ibang bansa, especially sa UK, hindi ka makakapag-work pag wala ka ng digital ID nila. Kasi yun yung way nila para mapatanggal yung mga illegal workers. So required yung digital ID na yon. So sa ibang bansa, lahat digital na, fully digital. Dito sa Pilipinas, simula nung na ipasok yung bagong USEC ng DICT, siya yung nag-push gawing digital lahat. Napansin nyo, di ba, ang bilis sa Pilipinas? Yung mga license nyo, yung mga iba-iba nyong ID, even yung sa travel. Di ba, pag pupunta kayo na ibang bansa, digital na lahat. So, lahat yan, hindi pa naman, hindi ka man sinasabing pag may digital ID kayo, ano na kayo? Diba? Wala pa, tatak na kayo, di ba? Sino may ID? Hindi pa. Pero, preconditioning na sa ating lahat yon. Di ba? Kaya kailangan nating maging maingat. Di ba? Kasi sanay na tayo sa digital ID. Di ba? Lahat, di QR code, lahat nasa phone na natin. Pero, nasa phone pa yan. Pero pag nasa katawan mo na, yun na yung mark. Kaya kailangan nating maging maingat na itong dumadating na AI. Bakit may AI? Kasi part din yan ng senaryo. Imagine mo, sa dami ng data sa buong mundo, sa Pilipinas na lang, ilan po ba yung population natin? Ilan ba tayo? May 70 million ba tayo? 100 plus. Imagine mo, 100 plus million. Lahat fully digitized. Lahat naka-upload sa cloud ng government yung data nila. Kaya ba yung manu-manuhin ng tao? Hanapin nila? Diba? Iglesias, Randy. Ilan ang Randy Iglesias sa buong Pilipinas? Kailangan ng AI. Yun yung mag-a-assist sa data, diba? Kasi lahat yun, papunta na doon sa end times. Kaya kailangan po nating maging maingat. Alam natin yung totoo na ito, yes, nakikisabay tayo sa AI tools. Pero pag dumating yung panahon na kaaway na natin yan, kailangan natin maging maingat. Okay? Sabi nga sa Matthew 24, for many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. Ito yung keyword, deceive. Sabi rin sa Matthew 24:11, and many false prophets will appear and deceive many people. So, magiging tools of deception to. So, we need to be careful. Kaya kahit maging tools of deception man to, hindi tayo matatakot. Kahit yung mga AI natin, puno na ng corrupt and mga kasamaan or untrue, tayo alam natin kasi meron tayong source of truth. Amen ba yon? Kaya parang awan nyo na kung magbabasa rin naman din kayo ng Bible, wag naman sa Gemini, wag naman sa, wag nyo naman idirekta doon. Diba? Kasi mukhang totoo eh. Diba? Sinabi, kunyari, John 3:16, Jesus wept. Oh. Tapos pag nabasa mo, Jesus wept, John 3:16. Hindi, di ba? Mali. Oh, pero pag una mong tingin, hindi, ito yun eh. Kasi sabi ng AI. Di ba? So we need to be careful. Okay po ba? So as we conclude, in this world full of AI, who am I? Sino ba tayo? Sasagutin natin yung tanong kanina. I am a human created in the image of God. A unique, intelligent being created in His image. Kaya huwag tayong matakot. Minsan, pag may mga work tayong a-applyan,
kailangan super assisted ni AI. Actually, siya yung gumawa ng resume niya, 95%. 5% lang yung binigay nyo. Kasi natatakot kayo na baka hindi kayo makuha. Pero huwag kayong matakot kasi kung will ng Lord yung work na yun, ibibigay sa inyo ng work yun. May AI pa yan o wala. 'Di ba? Amen ba yun? You will stand out because God is with you. You don't need AI. I am a unique child of God that will not conform to the pattern of this world. Kahit ino pa i-feed ng algorithm sa atin. I have an identity, calling, and purpose. Sabi-sabi nga, sabihin, I have an identity, calling, and purpose. I know the truth and the one source of truth. So yun tayo in this world of AI. Amen po ba? So yun nga maganda eh. Lahat tayo tao. Meron bang cyborg dito? Kalabitin mo yung katabi mo. Baka may napasukan tayo ng AI dito. Baka napasukan tayo ng robot dito. 'Di ba? Sabihin mo ito ng malakas. We are human. And that makes the difference. 'Di ba? Yun na nagpapaganda kasi tao tayo. Be authentic. Live your purpose. Be who God created you to be. Amen po ba?